Pag medyo natatagalan ako sa pagbibideo, sigurado yan sa misyon ako. Pero ang alam ko, tapos na talaga mga misyon ko eh. May nakiusap lang kasi na parang hinabol mo lang. Nagmula ako doon sa Buladakaw, Occidental ay Oriental Mindoro. Pagdating dito, kinabukasan, larga naman ng Apayao. Tapos balik. Pagbalik ko, nagpahinga lang ng ilang oras, larga naman ng Sorsogon. Tatlong pinuntahan. Kanina lang ako dumating. Pero doon sa pagkuhan ko, alam ko na yung mga sasabihin ko. Nainggit ako doon sa mga tiga Malaysia, yung mga mamamayan ng Malaysia. Dahil pinaglalaban nila yung kanilang karapatan. Bagamat yung 1MDB ay hindi kanila. Kasi itong BlackRock, siya nang pumapapil. Iniiwas nila yung putang inang bongbong na yan. Dahil malalantad na siya eh. Ang buong akala ng mga taga Malaysia, mga mamamayan ng Malaysia, ay ang ikukuha ng BlackRock ay yung mga supermarket. Pero ang kinukuha nila airport. Yan ang negosyo ng Vanguard na pinangungunahan ni Shipping ngayon. Yung Shipping na limahong. At tapos sabi nila, lahat ng kwan sa South China Sea, kanila na daw. O di kanila lang. Problema ba yun? Eh salita lang yun. Eh pag-aari mo ba, ikaw ba naglalang niya, putang ina mong shipping ka? O, putang ina ka, kailan ka lang eh. Akala mo kung sino ka na. Kung wala pa yung kayamanan ng Pilipinas na ninanakaw mo, putang ina mo, hindi angat ang China sa inyo. O, hindi ba? Kaya ang sabi ko nga sa iyo, Shipping limahong. O, magnanakaw ka. Sino ang nagbigay ng ng karapatan upang pakialaman ninyo mga kayamanan na yan? Hindi ba yung Committee of 300? At sino nasa itaas ng Committee of 300? Alpha Omega World Marshall Program na itinayo at tinatag ni Marcos, Ferdinand Marcos, na magnanakaw. Na ang una niya ninakaw ay yung war damage. Marami pa kayong malalaman sa akin. Yung BlackRock na yan, ang ikinuha niya yung mga airport ngayon na kinukuha niya yung share. Meron silang isang kumpanya na ikinuha na parang dami din. Para mahati-hati, pero nag-iisa yan. At itong kwan ito, eh kay Marcos, mga kwan ng Marcos ito, yung BlackRock, yan ang sindikato ng Amerika. Kaya nga ang Amerika ay parang mafia yan. Ang kumukontrol dyan. Oh, kaya nga sabi ni kwan noon eh, sabi ni Al Capone ay on the police. Oh, ganyan din ang kinuha ng mga Marcos at saka itong si Duterte ay on the police. Kaya yung mga pulis na yan, mga tulisan din. O inamin sa akin ng isang pulis, totoo yung pinagsasabi mo na ginagawa kaming laruan. O, na pinagsasabong na ay kung mamatay ka, di pasensya ka, expendable ang buhay mo. Marami siyang pinaliwanag sa akin. Pero hindi naman yan ang magiging kwan natin, ang topic natin eh. Kundi itong BlackRock na ito eh. Ngayon, ay ikinukuha nila, bakit ipa-privatize ang Malaysian airport? Kontrolin nila. Kung makontrol nila yan, edi kontrolado din ang ekonomiya ng Malaysia. Kaya yan ang pinaglalaban nila. Kaya diyan ako naiinggit sa mga taga Malaysia. Samantala sa Pilipinas, mga inutil ng mga Pilipino dito, mga bobo, walang alam, mga siraulo. Oh, yan ang katangian ng mga Pilipino dito. Pinaglalaban mo
ikaw pang masama, di okay lang sa akin. Pero huwag kayong lalapit sa akin. Sinasabi ko, marami nagkukan dyan, nag-aangkin, kung sino-sino dyan, maraming kuwan, mariposa, kung ano-ano, walang mariposa. Dahil ang tunay na mariposa, patay na. Oh, hindi ba ka, Anton? Oh, ang patay na si Diana. Yan ang tunay na mariposa, hindi si Princess Elizabeth Kuno, na ang tunay niyang pangalan ay Alice Perillo Doctolero. Sasabihin na siya daw ay anak ng hari ng Espanya. Samantala ang kanya, ang tatay niya ay Kastilain. Oh, kaya siya mukhang Kastila din. Kung mga reverse, kung ano-ano numero, kung ano-ano sinasabi, wala naman silang alam kung ano, hindi naman nila alam kung ano yung 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999. Oh, bakit walang 10-10-10? Oh, yan ang sinasabi ko. Dami naluloko. Kaya nga kinuha ko, nung sinabi kong pinabuksan ko na yung kwan, ang dami nang naglitawan ng mga scammer. O, pati yung Deuterium. O, kaya ako natatawa dyan. Pero yan, ganyan din ang negosyo ng mga Marcos dito. Hindi ba airport? Pinaparebites ang putang inang ang na yan. Hindi no, dami lang yan si Ang eh. Sinagatsal yan. O, ay sina Pangilinan, Gokongwei, Henry C, Aboitiz, mga kwan lahat yan, mga oligarchs, mga dami lang yan. Sina Lucio Tan, yan ang mga kwan nila na puro mga inchik yan. Pagkatapos sasabihin nyo, kaaway ang kwan na inchik. Hindi ba? Teresita Angsi, Angsig, putang ina ka. Sasabihin mo na dapat ituon doon sa tunay. Paano? Nalantad na kayo. Hinantad ko na kayo. Yung farm na sinasabi nyo, yung mga bata dinadala dyan. Ngayon, isa pa ito. Kaya puro kwan. Kasi ang negosyo ng mga Marcos dyan, yung arastre, yung nagkukan sa mga port, mga perto, yung mga pier. Ang kwan dyan, si Rason. Hindi naman si Rason ang may-ari niyan eh. Baka naman kamag-anak mo si kwan, si General Rason. Abelino Rason. Kaya napunta ka dyan. Wala. Kaya yung kwan ng negosyo ng Vanguard na pinangungunahan ni Siping ay itong mga pier road. Para yung mga kwan na yan, makontrolado nila. Kaya yung pagkasara ko sa IMF, diyan na sumigi yung kwan, yung sisiping na kwan, limahong. Dahil yung nga sinasabi ko, walang pera ang China. Patapos pinalalabas nilang may utang. Walang utang ang China sa IMF. Kundi ang kwan ng China, yung mga dami account, yan ang pinakialaman sa pamumuno ng putang ng Marcos na yan. Kaya doon ako natutuwa sa mga tiga Malaysia na yan. Ipinaglalaban nila, bagamat hindi kanila yan. Itong kwan ng 1MDB. Kasi yan ang ginagamit ng BlackRock ngayon upang maiiwas si Marcos. Hindi nila alam niya. Alam ko yan na kaya natataranta itong putang yan, itong bangag na ito eh. Nahirapan na sila ngayon. Kaya yan ngayon, yan ang negosyo nila. Ngayon, kung wari ikuha ng IMF, pero wala nang pondo ang IMF, wala nang perang pumapasok sa World Bank. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Itong Vanguard, itong dami account na tinitira nila.
Oh, kaya dito nag-iimprenta ng dollar. Pagkatapos sasabihin ng putang inang mga vlogger na ito na nangolekta na ng kuan ng mga kuan si Marcos, walang nakolekta yan. Sabihin ko sa inyo totoo, walang nakolekta sa mga account na yan. Kundi yung nag-iimprenta sila ng dollar dito na kuan. Kaya nga pumunta, anong dahil lang pupunta si Zelensky dito ng Ukraine? Oh, sipin nyo, kasi ang nagpipinance ng gera dito ay yung Marcos na yan. Kaya nga sinasabi kong mga anti-Kristo yan eh. Ngayon, bakit pinipigilan ng Malaysia yun? Dahil yung kuwan ng BlackRock. Kasi alam nila na may connection yan kay Marcos. O may connection yan sa Vanguard at may connection din sa Goldman Sachs. Triangle yan na nasa taas. Yung Goldman Sachs, yung kanan nasa kuwan yan, sa Vanguard, yung sa kaliwa, yan ang US. Ngayon, yan may kaugnayan yan sa Gaza Strip. O, saan ka naman nakakita na ang opisina ng United Nations sa ilalim niyan ay bunker ng Hamas. O, di nagpipinansa, uusap ito Israel at saka itong Hamas kung anong gagawin. Kasi ang gusto ng ng Israel, mapulawi ang Palestinian. Hindi naman dapat yun. Oh, kaya napakahirap yung ginagawa ng Israel na yan. Kaya nga kasama sila sa mga paparusahan eh. Kasama yung Hudyo eh. Kawawa ang dyan eh. Kawawa ang mga Palestinian dyan. Yan ay isang makabagong Holocaust. Oh. Gaganti ang Israel naman sa Palestinian. Pero bakit Palestinian ang kwan? Di dapat Germany. Pero hindi. Kaya yan ang napakalupit na ginagawa ng Israel ngayon. Oh, kasama itong Hamas. At sino nagpipinas dyan? Di may kinalaman ng mga Marcos. Bakit Sabi ko nga nagrereklamo, minumura ko daw ang presidente natin. Putang ina, presidente lang nyo yan. O, hindi naman yan ang kumandidato. O, dahil kung siyang kumandidato, hindi niya bababuyan ng konstitusyon. Dahil may impeach siya. O, pero, paano i-impeach itong mga putang ina ng mga congressman na ito? Lahat ng senador, lahat ng congressman ay puro bayaran yan. Inamin na ng isang congressman na binigyan sila ng tigli 5 milyon. O, bawat isa para sumunod kay Romualdez. O, saan kumuha ng kanyan? Di yung $30 na dollar. Kaya nga sabi ko, ngayon ang problema pa nila, yung BRICS daw, nagkukan na, palalabasin nila, yuan. Kung ano-anong palalabasin. Pero yan, ang palalabasin nila, pera ng Pilipinas. Ang balak nila, yan, GSA yun. Paano nila, puro mga walang backup naman naging po yan. O. Sasabihin ng putang ina, magsisibya na yan, na may backup. Asan ang ginto mo? Tarantado ka. O, pagkatapos bibigyan mo yung El Salvador ng kung wari, napakakapal na pera. Ginagawa niyong patay gutom yung mga tao doon. Putang ina, magsisibya ka, humanda ka. Dahil ikaw, makukuha sa economic sabotage. O, dahil marami kang in-scam na pera ng mga dito, mga kababayan mo. O, yan, pinambili mo ng lupa. Yan, pinampatayo mo ng bahay. Pagkatapos tatawag ka, ay, auntie, salamat na binigyan mo akong pambili ng lupa at saka pambili ng pagpapagawa ng bahay. Mga palayan. O, kaya, tandaan mo yan. Makukulong. Yung munting tinig na yun, munting tinig, bakit munti lang? O, dahil natatakot siya na makukan madadamay. Sabi ko, huwag kang magalala. Yung binakla-bakla mo niya, maraming nakakulong doon na lalaki, magsasawa ka. Putang ina ka.
Kaya ngayon, dahil nga dyan sa BlackRock na yan, umalma mga tao dyan dahil nga dyan sa Gaza Strip na yan. Oh. Kaya yan, kukan na ngayon dyan. Pero itong putang ina, itong rason na ito, sasabihin na siyang may-ari ng mga kwan. Hindi, negosyo yan ng Committee of 300. Nakadamay dyan si Marcos. Research ko naman talaga eh. Hindi naman basta-basta ako magsasalita na kwan eh. Hinahanap ko ang katotohanan. Eh hindi na makakuan ngayon. O paano yan ngayon ang gagawin mo, Bongbong? O nagtatago na si Duterte, pinagtatago ninyo. O pero pagkatapos kung wari nandun yung Amerika, huli si Kibule, mga palabas lang yan. Kakampi, negosyo niyan eh. Pagkatapos ito si Trump, nasabi kandidato na ito, yung putang yan ng tumangkanas na ito, palibasay sa ka din sa mga tumanggap ng payola noon, ng mga pabaon. Tarantado ka, kala mo hindi ko alam na tumanggap ka din ng todo tanggol ka sa Amerika na ganun na pag nanalo si Trump, wala nang problema. Tarantado ka, sira ulo ka, wala kang alam makanas, bobo ka. Hindi ka nagre-research, puro ka kung ano na lang nakikita mo, yun na lang ang kaya mong ipaliwanag. Hindi ka pa tumigil dyan. Kasama ka sa makukuhan, makakasuhan. Tarantado ka. Mga vlogger na putang ina nyo, kung wari, away-away itong Bongbong at saka Duterte. Ang takin ninyo, may nag-aalok sa akin na sumama daw ako sa maisog. Bakit? Magnanakaw ba ako para sumama sa mga magnanakaw? Hindi ako magnanakaw. Sabihin ko sa inyo totoo. Ako'y nagkanda utang-utang para kwan lang yan. Pero hindi ako nangingi ng kwan, basta-basta. Na hindi ako scammer na katulad ninyo. Pagkatapos, kung kayo humihingi ng star, mga kung ano-ano, subscribe, ako hindi. Basta pag ako nagsalita, todo-todo, hindi ko sinasabi, bigyan naman ninyo ako para mabati kayo sa mga pagsasalita ko. Naku, hindi ko gawain yan. Kaya yan, eh, pag ingat-ingatan na ninyo yan, talagang mangyayari yan na lalabas din ang katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit ako nagmisyon. O, pagkatapos yung sinasabi ninyong lalaki na may aligi sa itong mga mahalikan to, may aligi daw dito sa batok, may nunal dito na sinukuan daw si Martin Santiago. Ay nako, walang kakwangkwan lahat yan. Dahil lang may aligi sa batok, yung kilala ko yun. Namisyon ko yon. Yun ang una kong, kaya ako medyo nakatagalan na pagpunta na payo dahil dyan lang sa kwan na yan. Nakita kong dahilan. Kaya napakahirap itong kwan ng kababayan natin. Ako, sakripisyo ako talaga. Oh. Pero yan, patapos na itong trabaho. Kaya maski na anong gawin nila, yung init na yan, wala nang kwan. Sinasabi ko, kulang na ng oxygen. Kailangan ng deuterium. Yan ang pinagkakamatayan. Kaya inaangkin na mantakin mo, itong tarantadong browner na ito kung makapagsalita. Samantala yung mga barko ng China na halos nasa pangpang na ng Pilipinas, walang magawa, inutil ka, putang ina mo, browner ka, maski na ikaw Marvin. At lahat ng mga commander-in-chief, nagmula kay Ramos, wawalain ng kanyo. Ngayon, ang gagawin ko, wawalain ko ang magpapalabas ng bagong pera. Para wala kayong kwan. Imbis na GSA yun, yung kaya nga XRP yung kwan eh, ikukuhan ko na ngayon yung kwan na yan, rainbow currency na yan. Yan ang mga ikukuhan na magiging kapalit ng dolyar. Hindi yan yuan. Ano yung yuan? Putang ilan yan. Marami pa kayong malalaman sa akin tungkol dito sa kwan na ito. Yung lalo na yung Goldman Sachs, yung MAS, GSR,
Yun, na nakakuan sa dami account na nakapangalan kay Suzuki Santa Romana. Sabit ang Singapore dito, kaya ang Singapore, todo kwan na yan, todo kwan ng mga samahan ni laundering. Dahil yung bao po na yan, koneksyon yan doon sa kwan ng Singapore. Oh, at koneksyon yan doon sa One Malaysian Development Bank. At sino ba ang unang kumanyan? Hindi ba si Gloria Macapagal-Arroyo? Yan ang protector na tahimik. Kaya tahimik yan. Ayaw niyang magkikibo dahil malalantad na siya. Ngayon, kung si Leto Lapid, artista yan. Meron bang artista na hindi matakaw sa pera? Ikaw, maski na ikaw, Richard Gomez. Ikaw, Isko, matakaw ka sa pera, binenta mo palengke ng Divisoria. At dami yung mga kwan, basta mga artista matatakaw sa pera yan. walang ginudiyos yan, kundi mga pera. Tapos tuwan-tuwa naman kayo na nagkwan, artista na, putang ina nyo. Tignan ko lang ang galing nyo. Ngayon, ang ikinukuan naman ngayon, yung pagbakuna ng mga bata, ikinukuan na nila. Dahil gusto nila mamatay ang mga bata para palitan siguro ng mga batang incheck. Yan ang sinasabi ko na sa inyo, kawawa kayo. Pero yan, madali lang kontrahin yan. Langis lang, pahiram mo lang yung pinagbakunahan. Makikita mo na, mangingitim yan dyan. Nandun na, naipon na yung toxic doon. Pag naipon na yung toxic doon, kusang mawawala na yun, hindi ka dapat kabahan. Kaya, mayroon na ang kan, sinabihan ko na yung kan, yung mediator na sa CIA, tsaka yung roller na malala na ang kwan ninyo, ang ginagawa nyo dito sa Bayang Banal. Ngayon, yung ginawa kong pagmisyon na yan, sisiguruhin ko na maparusahan na yan, dalawa na yan. Bukod doon sa parusa ng kwan. Tingnan ninyo nangyayari sa China. Sa katakawan nila sa tubig. Ayun. May mga nag-collapse na yung dam nila. Pagkatapos may pa na nangabaha. Marami yan. Kinukuhan ko. Pagkuhan, ipopos ko kung ano yung sinula, kung ano yung ibig kong iparating sa CIA tsaka yung sa roller. Dahil ako, kilala ko mismo ang roller. Na tigil-tigilan na nila ang panlilin lang sa Bayang Banal. Maraming panluloko ang ginagawa nila. Kaya nga lahat ng negosyo dito, yan ang gusto nilang kamkamin na dito. Mga mall, mga kwan, aeroplano, yung Philippine Airlines, yung Cathay Pacific, marami, mga hotel, mga kwan. Pero tignan natin kung anong gagawin ko dyan. Hindi lang ako magsasalita, pero alam ko nang gagawin ko dyan. Pagkatapos sa mga malalaking kumpanya, kaya nga ang kinukuha niyang Goldman Sachs, yung mga, pumupunta sila gumagawin sila sa mga bayan na hindi nagbabayad ng tax. Isa na yung Cayman Island. Itong Pilipinas, wala nagbabayad ng tax dito. Pagkatapos, paano ka makakapagpatakbo ng gobyerno kung walang tax? Yan, isipin nyo. Pero ang nagbabayad lang ng tax dito, yung mga trabahador. Pagkatapos sasabihin, bayani yung OFW. Ulol, putaginan yung mga OFW. Tuwan-tuwa kayo na sasabihan na mga makabagong bayani, ginagamit lang kayo, mga siraulo kayo. Hindi nyo alam yan. Kung wari na yung remittance na kinukuhan, remittance na napupunta, hindi naman napupunta. Pagdating mo doon sa ipapalit mo sa money changer. Yung money changer naman yung mga dollar na mapupunta sa Binondo Central Bank. Mga inchi ka nakikinabang. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Joke no? Ikaw, medalya. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Ganyan na yung mga dollar na pinapadala ninyo pupunta sa Binondo Central Bank.
Yan ang pinamimili nila, ginagamit ng mga kwan yan, ng mga exporter. O, ay mga importer, ginagamit yan. Pag nag-apply ka ng kwan, kaya walang pakialam ang Bangko Sentral dyan, dahil yung Bangko Sentral yan, kwan yan shadow banking yan. O bogus yan, hindi yan ang totoong Central Bank of the Philippines, maski na yung PNB, kaya ipaliwanag mo. O, ipaliwanag mo itong country loan. Bakit mo pinarmahan yan? Ano ba naman ang pakay niyan? Putang inang BSP na yan. Yan laki-laki ng tiyan mo, putang ina ka. Para kang si Santa Claus na ang laman ng tiyan mo, puro pera na. Putang ina ka. Oh, minumura ko kayo. Galit na galit yung isang tao na pati presidente daw minumura ko. Kung talagang nasaryo daw ako, dapat hindi ako palamura. Marunong ka pa sa akin. Putang ina ka. Malibas ay nakikinabang ka, kaya takot kang mamura. Natatakot kang malaman ng katotohanan. Oh. Eh, bakit ang gusto mo susuyuin mo? Pagkatapos dadasal-dasalan mo, bawa ka ng bawa, kung anong gusto sabihin ng putang ilang bongbong na yan. Hindi ako ganoon. Matatag ako, hindi niyo ako kayang gibain na basta-basta. Nag-iisa lang ako. Umalis lang ako sa Aurora. Nagpan na sila doon. Oh. Kaya yung pogo na yan ay pakana ni Gloria yan dahil hindi na gumana doon sa yung pagsasanla Oh, kuha rin, hinak nila yun sa Central Bank, napunta sa RCBC. Pagkatapos mula sa RCBC, pupunta naman sa casino. Kaya hindi na kinuha niyang casino. Wala nang casino. Ngayon, pogo naman. Ilan ang pogo yan? Oh, kaya kayo, mga inutil na Pilipino, kumukuha kayo, nakikipagsugal-sugal dyan sa putang ng sabong na yan, mga laro na yan, kung ano-ano, ay tigil-tigilan na ninyo yan. Puro kayo mga siraulo, pag pinatuloy ninyo yan. Kung wari, pananalunin kayo, kung wari, pagkatapos sasabihin ng kung ano-ano na money laundering, pagkatapos slavery, kung ano-ano. Oh, kaya nga hindi nila mabitaw-bitawan yan Pagkatapos kung wari itong China, ayaw ng pugo. Putang ina mo, kasiping ka. Oh, minumura kita. Oh, presidente ka ng superpower, minumura lang kita, wala kang magawa. Oh, hindi ba? Yeah, sabi ko sa inyo, kasi takot kayo malaman ng katotohanan. Yan ang kinakatakutan ninyo, malaman ng katotohanan. Kalap na sa bumundo dahil nagkukan ako sa YouTube, nagkukan din ako, nagko-comment ako na yung mga ginagamit ng China, pera ng mga mahihirap dito, mga inheritance. Oh. Meron pang maraming sikreto tong Goldman Sachs na ito Mantakin mo. Ang talagang spelling ng Goldman Sachs, Goldman. Ngayon, ang ginawa nila, inalis nila yung isang N para Goldman Sachs na lang. Ngayon, kung inalis mo yung isang letter N, hindi na yun ang pero kapangalan. Oh, ganyan ang style ng mga putang ng mga Marcos. Oh, kaya nga, marami pa rin dito Kanina lang kinuhan ko Pagdating ko, imbis na nakatulog lang ako ng konti, pagkatapos nag-research na ako, marami ako nalaman. Kaya yan, hindi sila makakibo sa akin. Dahil ikinuhan ko may katibayan ako na talagang rin-research ko. Hindi yung hearsay hindi ako nagmamarites ng basta-basta. Kaya nga wala silang kibo sa akin Takot itong putang inang itong Marcos na ito Oh, napakaduwag yung putang inan yan. Tapos, ang daming gulo. Maraming gulong-gulo na nakuha ng Pilipinas. Dahil sa paniniwala ninyo dyan sa putang ng Duterte, sa Marcos. Puro magnanakaw yan, puro nagbebenta yan. Kung bakit umurong. Kaya umurong si Sara, dahil balak nilang gawing presidente si Sara. Siyempre, paalisin si Bongbong, siya upo. Siya din may kaso tangina ka. Marami ka rin kaso. Kaya, ano yung politiko na yan, pinagpapaniwala niyo? Pipili kayo, may matino ba?
Oh, kahit kunin ninyo yan, hindi mananalo ang matino. Dahil yan, pinakikialaman ng China at saka yung mga maharlikang general. Yan ang totoo niyan, nakasabwat nilang kumilik. Pagkatapos, pagbibintang ng Smartmatic, o nasa na yung Elitrio na yan. O, wala na. O, pinagmamalaki ninyo. O, asan na? O, si Chong. O, yung mga panligaw lang nila yan, puro mga bayaran yan. Inchik yan, si Chong eh. Akala mo kung sinong matino yan. Nako, matako. Basta incheck, matako sa pera. Tandaan nyo. Ako, hindi nila kayang suhulan. So, kung wari, gagawin ng kung ano-ano. Hindi ninyo ko kayang suhulan. Kaya, maawa kayo sa kababayan nyo. Yan na lang sinasabi ko. Pero kayo, walang awa. Basta magkapera kayo. Kung wari, si Fernandez, kung Dan Fernandez, kung akala mo kung sinong matikas, putang ina mo, malaki din na naging pera mo dyan sa putang ina Bulacan na yan eh. O, yung airport yan. Yan mga negosyo niyan ng BlackRock sa Malaysia. Pero yan ngayon, ang kinukuha ng mga Marcos, pati yung NIA, gustong bilhin ni putang inang ang na ito. Putang ina ka, pati yan San Miguel mo. Basta yan na kuwang ko na may mga pera dyan. Kumpiskado lahat yung mga yan. Kung saan nanggaling yan. Pati yung mga SM na yan. May pera dyan ng mga mamamayan. Kaya pwede kong kumpiskahin yan. Ngayon, makuha na akong magsalita. Matatag na ako na hindi ninyo kayang kunin eh. Di na ninyo kayang pigilan. Kung anong gusto kong mangyayari. Talagang, dahil nga sa ginawa ninyong kababayan nyo, pinahirapan nyo yung mga mahihirap na yan. Mula doon sa lower, mababa doon sa middle income, kinawawa na ninyo. Ay may gaano kalaking porsyento mahihirap dito. Ilan lang ang mayaman dito. Kaya nga, sabi ko, kaya nga yan ang kinukuhan ko, yung tungkol sa Malaysia, na pinag-aralan nila maigi. Dahil alam ko, may mga koneksyon ako sa mga ng Malaysia eh, napapakinggan nila ako eh. Nalalaman nila. Kaya ganun. Ano pang ikukan nyo ngayon, mga Marcos, kayong mga politiko na magnanakaw, ang kakapal ng mukha nyo, kayo ba? Saan ka man nakakita? Yung DOH, Department of Justice, dapat siya ang mag-iimbestiga. Hindi nag-iimbestiga na ang mga imbestiga ng mga senatong at saka mga congressman eh. May nangyayari ba sa investigasyon? Wala. Kaya tahimik si Remulla dahil isa sa mga tumatanggap ang pera na hinahak nila mula sa mga hulog, sovereign wealth, sa 1MDB yan. Pagkatapos itong Amerika nakikialam dito, walang pakialam ang Amerika dito sa mga kayamanan dito. Yan ang pasabi ko, itigil na nila. Yan ang pasabi ko sa CI kanina. Sige na.